Magandang araw mga kapatid, ito ang inyong lingkod, The Finest World. At guys, samahan nyo ako sa araw na ito upang landasin natin ang isang kalsada, ang isang lagusan na nag-uugnay sa probinsya ng Tarlac, at ito ay lalabas sa probinsya ng Pangasinan. Ito ay isang alternate route dito sa western province guys ng Tarlac, na makikita ninyo ang mga naggagandaang views dito sa paligid. At dito sa lugar na ito ay napakaliwalas ng kapaligiran at sadyang napakagaganda ng mga tanawin na iyong makikita abang nilalandas mo ang kahabaan ng kalsadang ito. So ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo ang mga magagandang scene ng mga lugar na nakikita ko ngayon dito sa lugar ng western province ng Tarlac. So guys, samahan nyo ako upang sa gayon ay libot ko kayo sa ganda ng tanawin na aking nakikita dito sa probinsya ng Tarlac. At ang inyong mga nakikitang ito guys ay likha ng kalikasan, kaloob ng ating may kapalikangan. Ayan, at nakikita mo ay maraming nagbibilad ng mga palay, at dito mo maiisip na maunlad na ang buhay ng mga tao. Kapag tag-anihan nga ay makikita mo na napakaraming nakabilad sa tabi ng mga kalsada, at ito ay ang mga nilalagay natin sa ating hapagkainan kapag ito ay nagiling na at nagawa ng bigas. So ibig sabihin lang guys, nakatapos na ng first cropping ang ating mga kababayan dito sa lugar na ito. So samahan nyo pa ako at landasin natin ang kahabaang ito ng Western Barrios dito sa lungsod ng Tarlac o sa probinsya ng Tarlac. Sadyang napakaganda guys ng aking mga nakikita sa tanawing ito, at hindi papayag ang inyong lingkod, The Finest World, na hindi ko may share sa inyo ang aking mga nakikita. Sadyang napakapalad ko na nakikita natin ang kagandahang likha ng ating may kapal, na akala mo ay nasa paraiso ka ng mga unang panahon ng ating mga ninuno. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda ang likha ng ating may kapal, na nakala mo ay walang hanggang pagpapala at pasasalamat ang iyong mabibigkas habang tinatanaw mo ang kagandahan ng kalikasang ito. Para sa inyong lingkod guys, kapag nakakakita ng mga ganitong tanawin, para bang nararamdaman ko na napakalapit ko sa kamay ng ating Panginoon. Sapagkat nakikita mo ang kagandahan ng paligid, ay nararamdaman mo at nagre-reflect ito sa iyong pagkatao. Sapagkat sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kung ang bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay at ma-appreciate mo ang likha ng kalikasan na bigay sa atin ng may kapal, ay matututo tayong mangarap na gusto nating marating sa buhay sa hinaharap. Sapagkat kung ating iisipin, napakabuti ng mga gustong marating ng ating Panginoon para sa buhay natin. Ang pangako ng ating Panginoon ay kailanman hindi nakasama sa atin, kundi tayong mga tao ang pumili ng ating mga lalandasin sa buhay. Kagaya ng isang tanawin na nakikita ko sa mga oras na ito, na pag-iisip-isip ko, sadyang napakapagmahal ng Panginoon upang bigyan tayo ng isang napakagandang kalikasan kagaya nito. Minsan ay tatanong ko sa aking sarili, ganito ba ako kabuting tao kung bakit binigyan ako ng napakagandang tanawin na kagaya ng nakikita ko ngayon sa mga oras na ito? Sadyang isa lang ang may uusal ko, salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sapagkat naipapakita mo sa akin ang iyong mga gawa kagaya ng mga bagay na ito, na mararamdaman mong ikaw ay isang malayang nilalang na malayang tatamasain ang lahat ng mga pagpapalang ito ng ating Panginoon. Kaya nasabi ko sa aking sarili, habang ako ay malakas, habang ako ay kaya ko ang paglalakbay upang hanapin at tuklasin ang bigay ng kalikasan para sa aking pagkatao, ay ibabahagi ko ito kahit sa sino man na makakapanood ng mga bidyong aking ginagawa at mga gagawin pa sa hinaharap. Sadyang napakasarap pagmasdan at ihinto ka panandalian upang tingnan mo kung ano yung itong ginagawa ng ating Panginoon. Isang work of art ika nga, na napakapalad natin na bilang mga nilalang ay tinatamasa natin ngayon ang lahat ng mga kaloob ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang inyong lingkod ay lalong nangangarap, lalong nagiging matindi ang ating pagnanasa na makamit ko ang aking mga pangarap at magkaroon ako ng saysay sa mundong ating ginagawa.
Dahil para sa akin, gawin mo lang tama ang lahat ng bagay. May kaakibat itong pagpapala mula sa ating Panginoon na nasa langit, na laging nagbabantay at nag-aabang sa lahat ng ating mga gagawin sa araw-araw. Minsan, hihinto tayo panandalian upang sa ganun ay pagmulay-mulayan natin o pag-isipan, tama ba ang ating mga ginagawa? At kung minsan ay pipiliin natin bumalik sa isang bagay na alam natin na magpapasaya sa atin. So sisikapin natin na balikan at muling gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Ngunit sa bandang huli, alam mo naman na hindi ito makakatulong sa iyong pagkatao, kaya pipilitin mo na lamang na umabante at sumunod sa agos ng buhay. So hindi masama ang bumalik sa iyong mga nakaraan kung ito ay magtuturo sa iyo ng tamang landasin at tamang paraan na iyong gagawin sa hinaharap. Kaya nga may isang linya sa mga kanta, "O kung pwede lang ibalik ang kahapon para sana makuha ko mga nalimutan. Paalis na nga ako at inisip ang kahapon. Hanggang doon na lang ang lahat." Napakasarap balikan guys ng mga nakaraan kung ito ay makakatulong sa iyong pag-abante sa buhay. Sapagkat sa mga nakaraang aral ng ating buhay, doon tayo natututo kung paano natin gagawin tama at matuto tayong mangarap kung paano natin makukuha ang mga iminimithi natin sa hinaharap. Lalo na tayong mga di pamilyang tao, mas nanaisin natin na maging tama at maging kaaya-aya ang lalandasin ng ating pamilya tungo sa hinaharap. Sadyang napakapalad natin guys kung ang ating pagkatao ay mapupuno ng kagandahan ng ating paligid. Kung anong ganda ng ating paligid ay siyang magiging salamin sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Walang lungkot, walang pighati at walang sakit. Ang makikita mo na lamang ay ang rangya at ang pagpapala, pasasalamat sa ating Panginoon sa kanyang likha sa ating buhay. Totoong ang buhay ng tao ay hindi napakadali. Ika nga, life is a continuous journey. At ang pagpapala ng ating Panginoon ay nandyan palagi. Ngunit sa ating mga tao, tayo ang pipili ng landas na tatahakin natin para sa hinaharap. At ang ating pagkatao, siyang sumasalamin kung ano yung ating mga mararating in the near future. So guys, hindi sa lahat ng pagkakataon ay maliwanag ang ating hinaharap. Kung minsan darating tayo sa dapit hapon ng ating buhay na nag-iisip tayo at nagmumulay-mulay kung tama ba ang ating mga ginagawa. Ngunit in the end, walang iba na magtuturo sa iyo ng lahat ng iyong mga nanaisin sa buhay kundi ang iyong sarili mismo at ang iyong hinaharap. Pagkat ang aral ng ating Panginoon, gawin mo lang tama ang lahat ng bagay. Manalig ka sa kakayahan ko at lahat yan ay pagkakaloob ko sa iyo. Maaaring umupo ka lang sa isang tabi upang sa ganun ay pabayaan mong ako ang lumaban ng battle ng iyong buhay at magtiwala ka sa akin, lahat ay gagawin ko para sa iyo sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon simula pa lamang ng ating pagkatao. Hindi pa man tayo lumalabas sa ibabaw ng mundo, nakaprogram na ang buhay na tatahakin natin sa hinaharap. Ngayon, ito na lamang ang ating gagawin kung paano natin ito gagawin ng tama. Sumasalamin ang lahat ng mga utos ng ating Panginoon kung tayo ay magbubukas at magbibigay ng karapatan sa lahat ng pagkakataon upang gawin nating tama ang ating mga ginagawa. Sadyang napakasarap ng buhay guys upang punuin natin ng poot, galit at inggit ang ating pagkatao. Sapagkat naunang nagmahal sa atin ang Panginoon, kaya dapat lang na i-spread out natin ang pagmamahal na ito na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Napakasarap ng buhay guys. Lalo na kung may Panginoon tayong laging gumagabay, nagpo-provide at nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ang gagawin lang natin ay gawin lang natin tama ang pang-araw-araw nating buhay. Sapagkat napakalawak ng sanlibutan upang sa ganon ay kulong natin ang ating pagkatao sa isang landas na alam naman natin na hindi ito magbibigay ng kakontentuhan sa ating pagkatao. Kaya nga't lagi kong sinasabi sa lahat ng pagkakataon, piliin nating maging masaya sa lahat ng oras. At gawin natin pagpapala ang ating sarili sa lahat ng ating makakasalamuha
sa lahat ng oras. Kaya nga ang ating Panginoon hindi nagdalawang isip na ipadala niya ang kanyang bugtong na anak upang lahat tayo na nagkakasala sa mga pagkakataong iyon ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng mga aral at tagubilin ay pinagkaloob na sa atin ng ating Panginoon. Ang gagawin na lang natin ay gawin ito ng tama upang sa ganon ay makamit natin ang buhay na inaasam ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin dito sa ibabaw ng mundo. Kaya nga nasasaad sa isang talata sa Biblia, gayon na lamang ang pagmamahal ng ating Panginoon sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa kabila ng mga tagubiling ito ay nagkakaroon pa rin tayo ng kamalian, pero mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya't pinipili niya na tayo ay bigyan ng isa pang pagkakataon upang kumapit at asahan ang kanyang mga tagubilin. Paulit-ulit na pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, nandirito lang ako sa iyong tabi anak. Kumapit ka lamang sa akin at lahat ay magiging tama para sa iyo. Sapagkat naparito ang anak ng Ama, hindi upang tayo ay kondinahin o pagalitan sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga nakasaad sa isang talata sa Lucas 19 at sa talata 10 ay nakalagay, sapagkat naparito ang anak ng Ama upang iligtas at hanapin ang nawawala. Tayo ang mga nawawalang tupa ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo ay natagpuan at nasugpungan ang katotohanan, ibalik natin ang pagpapala at pasasalamat sa ating Panginoon na siyang nalumikha sa atin dito sa sanlibutan. Piliin nating maging masaya sa lahat ng oras at gawin nating maging mapagbigay sa lahat ng pagkakataon. At isa puso natin at gawin nating sentro si Lord sa buhay ng bawat isa. Sapagkat ang patotoo sa mga ginagawa ng ating Panginoon ay ang mga tinatamasa nating pagpapala sa araw-araw. Masarap na i-share ito at ibahagi sa ating mga nakakasalamuha sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ang buhay ay napakadali, napakabilis. Sa isang iglap, ang isang buhay ng isang tao ay isang awitin. May simula, may katapusan. At huwag mong hayaan ang dumating ang katapusan na iyon na hindi magkakaroon ng saysay ang iyong pagkatao.